saksi sa Double B! Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever! Yeah. Mamemi, mamu. Alam nyo, nagbo-vocalization po kami. Bakit sila? Bakit ka talaga? Bakit? Ginagawa mo sa mga nakikinig? Bakit? Nag-text sa akin si Kapusong Bob Del Rosario. Si Bob! Si Bob! Kilala mo si Bob? Si Sir Bob. Ito. Ang sabi niya, nagmadali tuloy si Edith. Si Mrs. ha? Tangos, ha? Okay, ha? Okay, nagmadali ganda. tuloy si Edith. Para lang i-google yung itsura ni Congresswoman. Nakita niyo na mag-asawa. Okay. Ante, tanong dyan. Jeng-jeng naman tayo ngayon. Sir Bob, kompirmado ba? Mga chismoso. Ginugil agad. Mamemi. Tumakbo sa computer doon sa gadget. Naloko na. Saan gitara nito? Yan. Nag-feedback pa, Mangang. Ready na tayo. Game! Pasok, ba't yun? Mga kapusong Pilipino. Ano second voice? Bumabati kaming tatlo. Ang tamaan huwag magalit. Ang mapikong na'y papapangin. Number 1. Pansol tayo, pansol. Okay na? Pikon. Mag-jeng-jeng ka na lang! Sa amin, sa Barangay Pansol, ang pinag-uusapan ang secret meeting! Wala na, secret nga Secret, period. Secret meeting, nalaman. Parang surprise inspection. Alam nyo may meeting, alam nyo ba pinag-usapan? Parang surprise inspection. Kagabi pa, naghahanda na yung mga nasa pier. Anong Tapos yung secret meeting. Mali. Front page na mga payagan. Ano secret, ba yan? Hindi, may meeting. Hindi natin secret yung pinag-usapan. Kaya naman, di ba? Okay. Sa Mahjong may bayad yan. Ano? Yung secret, di ba? Hindi ako nagmamahjong Secret. Hindi ako nagmamahjong. Bunot. Escalera, Siete Pares. Hindi ko nag-aaral yan. Bunot pa, Tapos double pa. Escalera! Sus Mariosa. Ang magbe na si Benigno at Benay. Loko, pilyo ka. Pilyang bata ito. Magberaw. Benigno at Benay. Ang magbe na Benigno at Benay. Maldita to. Abal mo! Benigno, Benay, Bebe. Nag-LQ, nag-away. Uy! Nag-kiss and makeup na rin. 3 oras na secret meeting. Surprise inspection. Ha? Kakatawa. Napagtanto kasi nila naman kung magpapatuloy ang bangayan at siraan, hihilahin ang isa't isa pabagsak sa kangkungan. O yan, kaya truce muna, peace. Peace muna ang tanong hanggang kailan? Uy! Ano na naman yun? Ayan, ba't may ganyan? Ano yan Apo ba yan? Apo hiking, no? Ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Naks! Walang iwanan, plastikan lang. Sa Agno to. Secret meeting nga. Delikado yung ginagawa na yun. Inspection. Paano yung mga anti-binay? Di magagalit na rin kay Pangulo. Ma at pa. O pwede na masabihin ng Pangulo, di sagutin mo na lang yan sa tamang forum. Alam mo, Arnold? Diba? Mas maganda siguro kung imbis na yan ang pagtuunan ng pansin. Ng Pangulo. Ng lahat. Ng lahat. Ng lahat. Pati na tayo ng mga nasa media. Pagtuunan na natin sa pansin. Yung mga walang makain, tuwing umaga. Yung mga naghahanap ng trabaho at napipilitan mga ibang bansa at iwanan yung kanilang pamilya para lang maitawid yung mga mahal nila sa buhay. Yun
Yun na lang pagtuunan natin ng pansin. Yung mga hanggang ngayon ay naghihirap na mga tinamaan ng lindol sa Bohol at Cebu. Tinamaan ng superbagyong Yolanda. Ang ngayon at naghihirap sa iba't ibang evacuation center sa Albay na pinadala ng mga relief goods sa inuuod. At hanggang ngayon ay nasa evacuation center pa sa Zamboanga matapos magwala yung mga tauhan ni Normis Suari doon. Pagtuunan natin yung pansin. Nag-secret meeting sila. Ano mapapala natin doon? Kay mag-secret, kay mag-surprise, kay magano? Meron ba? Meron ba? Wala. Parang multitasking ka pala, no? Habang nagsasalita ka, nagsusulat ka. At nakikinig ako sa'yo. Nakikinig ka pa. Sabay kumakanta ka pa. Ng balitawin. Tapos kumakain ka pa nung pandesal ng Kamuning Bakery. Wala, hindi ko pa nga napapalaman na. Nangingitim yan. Pinainitan ko, lumamig na naman. Nangingitim. Kala ko galing DSWD. Focus. Okay. Bento, Ako. Pagsak! Tondo naman, Predel, ako na eh. Brazil! Tondo, Maynila! Bakit ang layo ng Ha? hangawak mo? Malaw sa lamin. Ano ko ba? Humahaba yung braso Okay na. Okay na. Oy. Sa mga kongresista. Arnold, bakit para kayo, ang tawag nyo sa selfie, yung may yung may patat? Selfie pad? Selfie Oo, pad. parang nakaganong ka. Bakit? Hindi, Kamay mo. Wala yung aking reading glass eh. Okay na. Sa mga kongresista, Ang alin? 54 na bilyong piso pang-buyout sa MRT ng Pangulo. Pera. Eleksyon 2016. Ang nakakatawa sa mukahing ito, bibilhin natin mahalumat bulok. Hay nako! Pero ang tanong ay ito, ibebenta ba ng may-ari? Sa ating to! Ganito yan. Pero kung bibili ka, okay yung bili mo yung bulok. Kasi mura bibili yun. Hindi, ganito. Pwede mong parating Mura pa yun. Hindi. 54 billion lang yan kasi No. sira release niyan. Kung akala natin, ang 54 billion ay ibabayad dun sa kasalukuyang yung MRT Inc. Di ba? Sino sobrepeso? Hindi. Ano ba yan? Kasi yung pera nasa DBP at Land Bank. So pag nag-buyout ka, ang pera ibabalik din sa gobyerno, DBP at Land Bank din. Yun pala eh. So dapat itong pera, imbis na i-buyout mo, ibili mo na lang ng mga bagong bagon at maintenance. Di ba? Okay. Yun ang sinasabi ng ilan. At itaas mo na ang presyo Pero, ng pamasahe. Gaano man kasakit sa mananakay, Arnold, ang nakasalalay naman dito ay magandang serbisyo. Arnold, samantala, patagal ng patagal ang solusyon. Wala nga. Hindi ba? Puro solusyon lang. Ano ka mo? Puro solusyon. Wala nga eh. Walang implementasyon. Ganun ba? Habang ngayon, ngayong umaga, ang pila, sa unang hirit. ang pila, ang haba na naman ang pila. nasa, Wala namang ulan. ang pila, ito hindi sa Yung Maneandoy. ang pila ay nagsisimula sa Kapuso. Okay. Nagsisimula sa Kapuso. Ito lang. Sa may timog. GMA. At nagtatapos sa Kapamilya. Oo nga. Bullshit. Tama ko, connected tayo. Umikot pa yun, umikot. Laki ng impluensya sa inyo, Biklima, no? Hindi, ibig sabihin, ganun kahaba. Mula Kapuso hanggang Kapamilya, ang pila. Kita mo naman Pag yan. umabot pa yan ng kapatid, yari tayo. Magsara na tayo. Nasa Magdaluyong na yun. Oo nga eh. Magsara na tayo. Ayan. Dito na lang muna sa EDSA para diretso. Mula Kapuso, Kapamilya, UNTV. Andun lang. Bakit na naman? Ewan ko, hindi naman ako nasa... Sino man nandiyan sa kabila? Ay! Kulit nyo ah! Be. Be. Ito na nga eh. Be. Nandun pa rin tayo? Nak. Alam mo, mas may bagay sa... Mas may bagay ng music sa naging usapan nilang dalawa. Ano? Ebony and Ivory, ayaw mo. Ikaw, sasabihin mo, maldita ako, ito. Ebony and Ivory, tama, kasama, dali. Mas gusto ko yun, dali. Ebony and Ivory. Linton, trabaho na tayo. Deadma. Ebony and Ivory. Sila pa rin daw.
Sila pa rin daw ang magkaalay. Tama ang tinig ninyo, alay hindi away. Matapos na mag-usap, tila di na muna babanat. Paano na ang iba pang mga kalyado? Sina Trillanes, Coco at Cayetano. Sila ba ay maghihinay-hinay? Ang sabi ba ni boss? Ang sabi ba ni boss? Tito Punch! Mga kapuso! Ang sabi ba ni boss? Hoy, mga bata, sabi ni boss, konti munang alala. Mga kapuso Pilipino, ang pagto, bumabati kaming tatlo. Number one. Ang tamaan, huwag magalit. Ang mapikon ay papangit. Anong Portugal? Pansol, anong usapan? Sa Barangay Pansol? Sa Barangay Pansol, hindi ba yung na-interview natin si Mary Sagala ng aduana sa port congestion? Sabi niya. Yung palang mga yung maraming tong. Oo, ang tagal na nila nakapila. 8 hours. Minsan daw, ang tagal, mas matagal pa doon para pumasok. Pero pag naglumal ka, kailangan doon, sasabihin, ay wala nang wala nang spasyo sa loob ng port, wala nang paglalagyan yung basyo mo, yung empties mo. Gawan mo naman paraan. So pag nag-ano ka na, nag-abot ka na ng 1,000, 2,000, minsan hanggang 5,000, magagawa ng paraan na maipasok yung iyong container. Kung kami hindi na pumipila ng simula coastal hanggang port, south, at madali na kaming makapagsauli ng empty container, madali na kaming makalabas with laden container from the port, at wala nang nakapilang gantong karaming barko at the breakwater, baka kami sumang-ayon sa kanilang sabihin wala na talagang port congestion. Sige, hanapan namin espasyo, tulungan ka namin, pero ito ang hatag mo. 500, 1,000, 2,000, at nangyari pang as high as 5,000. Ayun. Ang daming nagsasamantala nung sitwasyon. Somebody told me, Sek, 25 years na to mga sindikato na to, hindi mo masosolve to in one day. And I agree, it will take time. Sumuko agad. Congestion. Ulihin mo. The question is, alam nyo na pala is it still a problem? Well, not anymore. We Gagawa are daw siya ng moving up more libro. cargo both in and out than before. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bathroom, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may shea butter moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Miss Edna De Leon, marami pong salamat sa pagtutok at sa higit sa lahat, marami pong salamat sa pagtitiwala. From flu to superflu, from germs to outbreaks, from infection to contagious diseases. Germs and viruses keep getting stronger. They're always on the attack. Upgrade to Conzace. It's multivitamins A, E, C plus zinc, proven to activate more immunity cells than vitamin C. Have you upgraded yet? Upgrade to Conzace. Win the battle for immunity. Head for the nearest drugstore for the latest Conzace promos. Upgrade to Conzace, the official multivitamin of Gilas Pilipinas. Ay! Gutom na ang mga baboy! Nano ng pigrolak? Eto na! Kakabili ko lang! Hindi to pigrolak. Tignan mo label. Ha? Pig? Oh, hindi! Pag di sigurado, kawawa ang baboy mo. Siguraduhin tatak Pigrolac ang binibili nyo.
Pigrolac lang ang may Pigro Builders para malaman, malusog at maganda ang katawan ng baboy. Basta siguradong tatak Pigrolac, lamang ka sa malaman. Sa pagbili ng kalidad na hog feeds, hanapin ang tatak Pigrolac dahil Pigrolac lang ang may Pigro Builders para malaman, malusog at maganda ang katawan ng baboy mo. Pigrolac Premium. Lamang ka sa malaman. Ang buhay ng pamilya dati, makapigil hininga. Dahil sa dami ng air contaminants. Kaya nag-Everest Airgun kami with healthy air filter that helps sterilize the air. Ngayon, nakakahinga na kami ng maluwag with Everest Aircon. Everest Aircon helps provide safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter, available in leading appliance centers nationwide. Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide. Oy, mga kapusong, oras po natin. Ano naman ito? Makalipasahay ka na, ha? Ano? Anong ano? Part 2. Part 2, sandali. Wala. Ikaw muna, ikaw misis ka muna, kay misis. Kausapin mo. Wala pa siya. From flu to super flu. From germs to outbreaks. From infection to contagious diseases. Germs and viruses keep getting stronger. They're always on the attack. Upgrade to Conzace. It's multivitamins A, E, C plus zinc. Proven to activate more immunity cells than vitamin C. Have you upgraded yet? Upgrade to Conzace. Win the battle for immunity. Head for the nearest drugstore for the latest Conzace promos. Upgrade to Conzace, the official multivitamin of Gilas Pilipinas. Tsaka, alas 17, naku, overtime na naman. Di ba, sa mga OFW naman ito Hindi ba ho, mga kapuso? Mga OFW na nagsasakripisyo, kayo pong mga mahal sa buhay ng mga OFW. Pag may oportunidad, lalo na magandang oportunidad, kahit sa malayong mata, sige, ganyan talaga mga kapuso kailangan natin ng itaguyod at kailangan natin magandang kabuhayan, ang happy ending para sa kwento ng ating buhay. Yan ang pinakaasam at pinagsasakripisyo ng marami mga kapuso, lalo na mga OFW natin na mga pinagpipitagan at sinasaluduan mga kapuso. Paano yan? Kadalasan, maraming beses na maraming nagaganap na hindi natin kontrolado. Nakagulo doon sa gitnang silangan. May Ebola doon sa Africa, mga kapuso, hindi ba? Tapos yung matatapos ang kontrata. Importante na may wastong kaalaman sa mga bagay-bagay na pinansyal. Dapat mga kapuso, matibay at pinagkakatiwalaang kasama o kaagapay ninyo sa pagtataguyod ng perang pinaghirapan. Pinaghirapan yan Pasok, Bank of the Philippine Islands o BPI. Kasi po, ang paniwala ng BPI, pag pinalitan natin yung paraan ng pag-iisip natin tungkol sa pera, ay mas lalong gaganda at bubuti ang buhay natin. Kailangan ibahin kung paano ang pag-isip natin tungkol sa pera mga kapuso, diyan sa BPI. Umpisa tayo muna, sa simula. Mag-BPI Get Started Savings Account muna. Tulungan BPI Get Started Savings Account. Napakagaling na BPI Get Started Savings Account yan dahil kakaiba po hindi po ordinaryong savings account yan. Kasi po, yung BPI Get Started Savings Account, 2-in-1 ika nga, may kasamang life insurance yan. Bukod sa makakaipon na kayo, may life insurance pa kayo na may coverage na katumbas ng 5 beses ng balanse ng savings account ninyo. Biruin nyo hanggang 2 milyong piso ang maximum coverage sa mga makuha nyo kung peso savings account ang bubuksan ninyo sa BPI. Hanggang $40,000 naman kung dollar account. Walang medical. Walang check-up na kailangan mga kapuso. Punta na kayo sa BPI malapit dyan sa inyo. Magbukas na kayo ng BPI Get Started Account. Yan ang pangalan, BPI Get Started Account. Halimbawa, may emergency, may biglaan pangangailangan. Di matatag ang inyong mga bagay tungkol sa financial niyo, tungkol sa pera ninyo, mga kapuso. Yan, magbukas ng BPI Get Started Savings Account na yan. Mga kapuso, pag nagtiwala tayo sa BPI na yan, magagandang mga bagay ang mangyayari sa buhay natin pare-pareho. May babatiin ako. Okay. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, una, kay Tita Emmy Abuan. Uy! Teacher ko yun nung elementary. Yes, Tita Emmy, happy birthday. Pangalawa. Hinubog ako niyan. Isa sa mga humubog sa akin yan, Pangalawa, Board of Governors ng Philippine Red Cross, Miss Rosa Rosal, happy birthday.
birthday! Mami Rose! Tita Happy Rose! birthday! Ayan. Tita Rose. Birthday din ngayon ng asawa ni Tita Rose. Si Albert Gutierrez. Ganun ba? Albert! Oo. Birthday ngayon ni Bayaw. Oo. Happy birthday sa lahat. Nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayon. O, paano naman kami? Tita Rose pala. Paano naman kami? Paborito ko si Albert na Bayaw. Talaga. Isa lang kasi. Sumakay ako Isa lang kapatid ko Nagbayad sa ba bahay. ako? Ano ba kayo? Sandali, Kailangan sandali. kayo mo nga, Ito na yung ano? surprise. Hindi sa pier. Sa Philippine Coast Guard. Sa anniversary ng Philippine Coast Guard. Na matatakbuhan. Kaya maluwag dahil pupunta sa doon. Yung pala yun. Talaga plastic kayo. Gusto niyo lang ma-impress yung Pangulo. Hindi niya Manibargas. pakita yung totoong sitwasyon. Manibargas number 1. Walang wang-wang. Wala rin truck. Manibargas. Yes. At narito ng Pangulong Maria Aquino dito sa bahagi ito ng Philippine Coast Guard at dumating na nga siya, ilang minuto pa lamang na nakalipas. Pinatanggal na yung dapat sana ay aragan of course na ibibigay sa kanya at sa kalipas ay dumiretso na itong Pangulong Aquino dito sa pagdarausa ng aktibidad. Nang siya naman ay dumating, may ilang minuto pa lamang na nakalipas. Sa ngayon, nagpapatuloy itong opening prayers. Mani, babalikan ka namin, ha? Yes. Babalikan ka namin kasi dinidinig ngayon sa Senado yung tungkol sa port congestion na yan, yung committee ni Senador Bam Aquino. Mani, balikan ka namin, ha? Punta po tayo sa Senado, bagyang-bagyanan po ito. Meron silang pagdinig doon sa problema ng port congestion na yan, eh. Ha? Economic issue, not only a consumer issue. I would like to think it's an issue of national interest, especially since this will affect the trade in the Philippines, the prices of goods, and these are all things which are important to the Filipino people. So I'm hoping that through our hearings, we can get better coordination among the different parties and at the same time see where we should go moving forward. And we've always characterized these hearings as having a short-term component and a medium and long-term component. So we're going to start with a short-term component and maybe get an update from the ports and later on move towards medium and long-term. And of course, at that point, we're open to discussion to... Okay, sandali. Nag-uumpisa pala. Balikan natin yan. Si... pagdinig po tungkol sa Si port Ninoy, congestion. balikan natin. Hindi, si Bam yun. Si Bam Aquino. Sandali lang po. Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. Adi ka sa Jeng Jeng! Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever! Diba, established na, diba, yung mga nangyayari dyan sa Port of Manila na mga kumikita. Hindi pala truck ban. Ang may kasalanan. Sino? Lifted na pero hetot pa rin dyan. Port congestion na yan. Salot ng kamay nilaan. Pero ito, hindi yan susolusyonan. Kasi yung mga Tagaloob, yan ang pinagkakakitaan. Ay, nako! Bakit? Ay, booking. Bakit itigin mo ang source of income? Ako naman. Pag maayos na, edi walang kita. Ito naman, good news to, good news. Hindi lahat ng pulis ay bulok. Oo naman. Kaya nga, dinidinan natin. Ano yung ba't naghilik? Hindi lahat ng pulis ay bulok. Bakit may ganun? May isang pinapurihan sa Facebook. Ayun. Huwag mo sabihin sa akin Ang pangalan SPO1 Ariel Camiling. Aba, SPO1 Ariel Camiling. Palakpakan si SPO1 Ariel Camiling. Bakit? Ano ginawa? Wala ba kayo mga kamay? Ano ginawa? Tumulong sa motorista sa may Kamuling. Ulitin natin ang pangalan. SPO1 Ariel Camiling. Sa Kamuling. Kasi may biglang tumigil na sasakyan. Lumalapit ngayon si SPO1 Camiling. Ariel Camiling. Si Joan de los Santos, ba'y kinakabahan siya? Baka tikitan sila. Ba'y tinanong, ano pong diferensya? Tinulungan silang hanapin yung diferensya. Nung nalaman, may reserba pala si SPO1 Camiling, pinahiram pa. Reserbang gulong? Hindi, tungkol sa assembly
contact point sa distribution assembly. Ano, saang police district yan? Station 8, Quezon City! Ito ngayon. Kwento ni Joanne. Hindi sila tinikitan. Ito pa, tinulungan na nga sila. Inaabutan pa niya ng pangmerienda. Pero si SPO1 Kamiling tumanggi, mabuhay ka! SPO1 Ariel Kamiling. Siya dapat ang pumalit kay Purisima. Sorry. Nasabi ko Ariel Kamuning, hindi po Ariel Kamiling. Ay, malamig yung pandesal mo. SPO1 Ariel Kamiling! Mabuhay! May flash report. Alang gatos pala sa Quezon City. Pasok mo flash report mo. Sinalakay ng mga tauhan ng District Anti-Illegal Trade ng Quezon City Police District ang isang hinihinalang Shabu Changge na matatagpuan sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo at dito sa lungsod ng Quezon. Ayon dito kay Senior Inspector Roberto Rason, ang hepe ng DAID ng QCPD, nasa 500,000 na halaga ng shabu at marijuana, gayon na rin ng parepernalya ang kanilang na-recover dito sa may bahagi ng Barangay Santo Domingo, kung saan 13 individual yung kanilang hawak at sumasailalim sa kanilang pag-imbestiga. Sa mga oras ko, nagpapatuloy pa rin yung kanilang pagdokumentaryo o pagdodocument dun sa mga ebidensya na kanilang na-recover dito sa hinihinalang sa Pusangke na matatagpuan dito sa Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. Ang binabanggit itong si Senior Inspector Rason ay talagang isang linggo nila na minorito itong lugar under surveillance at pagkatapos kaninang pasado alas 7 ay pinasok nila itong lugar at hanggang sa mga oras ito ay nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Ang yung kapusuan ng gatos ng GMA sa Paradyo DCWD, wala. Superadyo DCWD Last Report! Tarantala! Sa barangay, punta ba kayo? Santana, pero sa kabila ng gilog yun. Papunta pa lang yun eh. Mismo Santana kami. Nasa Hugo. Sa Santa Ana. Oo, Pedro Hill, Rotonda. Yung punta, dadaanan yun. Okay. Sige. Ano ka mo? Papunta pa lang. Sa Plaza Hugo! Santa Ana! Eto na naman tayo eh. Binabago mo yung kasaysayan tsaka geographics. Ay, geographics. Pulisit na buhay. Bakos! Ang hirap gawin mo. Are you with us? Patay na nga. Hindi, ito, seryoso. May patay dito, may patay. Plakyo? Gusto mo plakyo? Plakyo dito. Okay na idea yan. Plakyo. Ano yan? Dapat malukot ka. Anong kanta yan? Oh my God. No. I saw right. Ayun ang dating sa akin. Di ba yun ang dating sa inyo? Ang dating naman sa akin. Sige. My love. My darling. My darling. Talagang parang ang kumanta Ghost, oh. Wala ka bang alam na bagong kanta? Ako, placking mo nga ulit, patingin. Plak mo. Plakyo! Nak. Ba, okay. Igan. Nang nagising si Mike ng umagang yun. Nakatansyanak. Laking galit. Busin mo muna yung pandesal mo. Mabilahu ka sana. Makita niya, pangalan niya. Busit ka. Wala ka nang nakita kundi. Patay na nga ang biktima. Uy, seryoso. Pinagtatalunan pa ng iba. Ayaw nga si Jennifer. Kung ano ang gagamitin sa korte. Ano yan? Siya ba ay lalaki o babae? Pati kasi sa mga balita, hindi alam kung si Jeffrey o si Jenny ba? Seryoso to, tutupo ito. Baka ma-technical pa ang kaso. At bakalaya pa si Kano. Yun yung sinasabi. Yan. Yun sinasabi. Anong kinalaman ako? Patay naman yun eh. Okay nga. Kung patay. Kay lalaki man yan, kay babae man yan, kay kung ano. Tayo ganun.
na walang transgender, di ba? Walang transsexual, o ano man. Basta ang patay-patay. Yun ang batas ng tao at batas ng Diyos. Huwag kang papatay. Pero ang problema sa court record... Anong problema mo kung lalaki o babae? Yung court record kasi. Ano? Marami nagtatanong. Actually, mga bata eh. Seryoso ba to? Seryoso to. Baka may punchline to. No. O sige. Seryoso. Nasa inquiry din yung ibang debate. Sige. Kasi ganito, yung mga bata nagtatanong, ano siya? Kasi tignan mo sa atin sa news natin. Jeffrey o Jennifer. Oo, Laude. Diba, Laude. Anong kinalaman ito sa kaso? Paliwanag mo nga. Sa atin kasi, nire-respeto natin yung pinili niyang kasarian. Tsaka yung sa LGBT community. Right. Pero aminin natin, may iba pa rin sektor. Yes. Sa lipunan natin, ang hindi pa rin tanggap yung mga yan, na sila yung nag-iingay na, ayan, di ba? Right. Ano mo makikita mo? Ano, tuloy mo. Ayan, ano ba yan? Babae o lalaki? Oo. Kasi sa court, ngayon? Hindi nga, sa court record kasi, dapat malinaw eh. Sino ba ang biktima? Bakit nakalagay ba? Naku, alam mo, gulat ka sa mga abogado, gagawing technical ka dyan. Yung pangalan. Di ba? Who are we talking here? Yung pangalan ba? Kung Jennifer is the victim, Jeffrey? O Jeffrey o Jennifer? Or who is Jenny? Alam mo yung mga pilosopong ano niyan Wala, alam mo ba yung ibig sabihin ng salitang alias? Alias, okay. Di ba ikaw alias Igan ka? Palaya. Totoo mong pangalan, Arnulfo. Hindi, Arnold. Ako ano ko Aga. Ano ka mo? Hindi, Arnold. Lul! Di ba? Ano mo yung alias? Yes. Pero ang pinagbabatayan, yung birth certificate. Ano ba? Ako yung ano ka nakalagay sa kanya? Simple lang eh. Sige, questionin mo. Ano ba talaga yan? Jennifer ba yan? O Jeffrey? O yun. Ito po, yung honor sa akin lang, ang punto natin ganito. Tapos ang kwento. Ang punto natin ganito. Katarungan eh. Pero, ibig sabihin, pag ipagtatanggol mo pa rin yung suspect, pwedeng butasan pa rin eh. Hindi tatayo sa korte. Yun na nga, sana. Hindi tatayo sa korte. Kasi una-una sa pangalan, hindi naman siya nag-change of name. May court proceeding yun eh. Pupunta ka sa korte kung gusto mo palitan ng pangalan mo. Mula ngayon, gusto ko pangalan ko Jennifer. Para maging legal yun, pupunta ka sa korte, meron talagang court proceeding for change of name. Pero may binibigay kasing katwiran dyan na, kunyari, di ba, may problema minsan sa passport eh. Di ba? Nahihirapang makalusot yung iba eh. Totoo yun. Dahil nangyari ibang iba itsura eh. Meron akong kakilalang entertainer. Totoong kwento ito. Iba itsura sa sinama siya nung isang organisasyon. Sinama siya nung kanyang organisasyon. Kinuha siya bilang talent. Bilang entertainer. Dahil aaliwin nila yung mga guru doon. Okay? Siyang kinuwang entertainer. Impersonator siya eh. Pero kung magbisto araw-araw, gabi-gabi. Cross-dress ba? Cross-dress talaga siya. Talagang... tama yan. Politically incorrect pala ang transvestite. Dapat cross-dress. Kung ano man. TS, transsexual. Ayaw nga ng transvestite ng LGBT. Transgender. Okay? So, ang pasaporte niya, lalaki, nagpunta ng Hong Kong, unang pagkakataon niyang bumiyahe o lumipad sa ibang bansa abroad. Okay? Ganun pa rin ang base niya. Aba, yung immigration daw, totoo ito ako mismo nakarinig, sa harap ko ito pinagkikwentuhan. Hindi ito kinuwento lang sa akin. Yung immigration, tinitignan yung pasaporte, titignan yung pangalan mo, etc. Yung litrato mo. Pagtingin sa kanya, iba itsura niya dun sa litrato. At sa litrato niya sa pasaporte, lalaki siya. Lalaki talaga. Parang ikaw, lalaki ka. Arnold, ba lalaki nga? Naman, Ngayon, pagtingin sa kanya doon sa harap mismo, yung mismong tao, mababuhok, naka-makeup. Mababuhok, may makeup, nakatakong pa nga eh. Naka-high heels pa. Dinala siya doon sa isang kwarto. Sa immigration. Isang oras siya pinagtatanong doon. Nakulitan na itong Pilipino, itong, anong tawag niya? Cross-desert. Hindi tayo maging political correct. Ayaw natin nun. Sa kalaunan, alam mo kung paano niya napapayag? Sinabi niya sa immigration, eto, huhubarin ko, pantalong ko, tignan nyo. Ako yung nasa pasaporte dahil yung kasariya, ako yun. Lalaki ako. Meron akong lawit. Pero kumain na ng oras siya. Hindi. Kaya nga. Sabi ng mga immigration, okay, no more. Pero kung kunwari, pag nagpa-sexual reassignment na siya, kunwari pinaalis na niya yung male sexual organ niya. Kaya nga, ito kasi, ang hirap ngayon, ang punto natin dito, Mike, ito'y kauna-unahang kaso. Right. Na pinatay ang isang transgender, o kung anumang gusto itawag dyan,
na sinampang ka sa korte at lahat kailang paghandaan natin na mabigay yung katarungan dito. Yung nga tatanong ko, kay Jeffrey man siya o Jennifer. Ito pinag-uusapan natin to. Ito ba ay nakakapaglapit sa atin na mabigyan ng katarungan? Tama. Binibigay natin Jennifer lahat ng mga pwedeng senaryo. Gamitin. Pwedeng gamitin nung Amerikanong ano man yan. Marines na yan. Si Pemberton. Ganon. Di ba? Joseph Scott. Kasi pwede dyan bang sabihin self-defense? Malay mo. Di ba? Malay mo. Kala niya babae, yung pala mas malakas pa. Hindi natin malaman. Marami kasi. Tsaka nung una, ang problema, namatay si Jeffrey. Yung mismong hepe ng pulis na nagsabi sa Olongapo, ano sabi? Baka isang posibleng motibo dyan nung na-discovery ng Amerikanong hindi pala tunay na babae yan. Malay mo nga, sabi ng theory nila. Dapat yung sobrang galit. Malay nyo, nahuli niyang kumukupit yun. Isa rin theory yun. Ninanakawan. Parang umihi o kung ano. Pagpasok niya siguro nakita niya, binubulat-tat yung gamit niya o kung ano. Marin yun di ba? Maraming kwan, So, ito hindi premeditated murder, no? Ito yung pinano, gano'n. Hindi naman siguro, no? Oo. Dahil medyo papatay ka lang ng tao, bakit si Jennifer pa na wala namang kasalanan? Medyo mas ano yun. Hindi siya yung kasabay bumaba. Ha? Nakita kita sa CCTV. May video, inulit-ulit. Hindi si Jennifer. Hindi si bumaba. Yung kasama ni Jennifer. Ang unang bumaba, kasama ni Pemberton, si Barbie. Oo, tapos sumusunod si Jennifer. Kaya lang nalaman ng mga taga-bar na si Pemberton kasi hinahanap na nung tatlo. Na kasama niya? Si Pemberton. Where's Pemberton? Iniwan yung tatlo. Apat sila Teka mo na, nung hinahanap pa ni tatlo kasama nila si Pemberton, nababahala na sila noon o hindi? O kwan lang? Hindi. Parang, nasaan ba si Arnold? Huy! Kasi tandaan mo, ang R&R nila may curfew din. May curfew ba sila? Meron. Kailangan bumalik sa barko. Nang alas 12? Hindi ko alam kung anong oras. Kailangan silang bumalik. Tsaka ito pa, Arnold. Ito pa. Kasi ganun nangyari kay Smith, kaya sila nagmamadali, binaba na lang. Hindi nagsabi sa akin isang tiga-Subic. Yan palang ganyan, okay, yung mga Amerikano. Ngayon, mula nung nangyari kay Daniel Smith. Ngayon na uli sila bumalik. Yung mga dumadaong na mga kano. 5 barko yan. Yung mga dumadaong na mga barko na mga kano. Okay? Mula nung nangyari yung kay Daniel Smith, bawal silang lumabas ng Subic Freeport. Bawal silang magpunta ng Olongapo. Andun sila sa loob. Ito yung kauna-unang panahon na sinabot ng mga otoridad na payagan itong mga ito na makalabas. Tapos nangyari ito. Patay. Balik klase ka. Pangalawa, ang lulungkot daw ng mga negosyante sa Olongapo. Nawala uli yung mga kano. Pati sa loob ng Subic. Yung Subic Bay Metropolitan Authority. Kasi kahit saan ka raw lumingon, 5 barko yan Ilan ang laman ng isang barko? Di ba? Kahit sa karoon lumingon, may mga kano naglalakad, nasa mga restaurant, sa mga tindahan, sa mall. Biglang nung nangyari yan. Pati mga barbero. Barbero? Iba yung gupit ng Pilipino. Magtanong ka sa mga natira sa Amerika. Iba gumupit dito. Si Omar, di ba naiibahan sa mga barbero dito? Ibang gumupit dito, ibang gumupit doon. Sa US. Ito pala. Pati mga barbero nalungkot Ang latest na pala, under sa deal between the government, US at Olongapo City, na-lift na pala yung curfew. Ayan, yung latest daw ngayon. Wala nang curfew pala. Wala nang curfew. Talagang... Alam mo, kung saan sila may presence, kita mo sa Okinawa din, yung sa base nila. Ito, lawyer. May mga nare-rate din doon, kaya gagag. Ito isang lawyer. Tama raw yung inaano natin. Tama kayo, Igan. The prosecution must clearly establish the identity of the victim. Otherwise, baka magka-problema nga later. Dapat maingat sila sa bagay na yan. Yun ang pinupunto nga ng ibang sektor. Linawin yung identity niya. Si Tony Roque ang kwan sabi nga kay Ali Gabon, okay yan, bakit? Kasi si Attorney Harry Roque, isa sa petitioner yan ng EDCA, tsaka BFA. Kaya malalaman niya yung mga provision kung papapro sa atin o hindi talaga. Si Attorney Harry. Siya ba yung nagsabi kahapon na, kasi lumalabas ngayon na, nasa kustudiya siya ng mga kano. Pero kung hihilingin ng gobyerno na ibigay siya sa gobyerno natin, ikukonsidera, yun na nakalagay sa mismo nakasulat sa kasunduan. Siya ba nagsabi, may narinig ako kapon, nagsabi, baliktad. Dapat,
Hindi ba? Nasa atin at i-request ng US. Gusto ng mga Amerikano, dapat, hindi yata ganun ang napirmahan. At saka yung punto ko din, kahapon sinabi ko, Mike, dapat immediately after, suspect na siya, di ba? Kailangan makita nung ating, ewan ko, kung tinitingnan din ng NCIS, di ba, nung Naval Criminal Investigation Service nila, makita kung may mga galos itong si Pemberton. Mayroong mga pulis sa Olongapo na umakyat dun sa barko para kapanayamin si Pemberton at yung tatlong iba pa Kaya lang, secret. Hoy, wala pa kita. Balitawit. Balitawit tayo. Ang oras, ba nakakalimutan natin? 10:30 na po. Diyos ko, nawili tayo sa kwentuhan na. Natin. Oo, nawili tayo ng gusto Sige, alis na ako. Hindi, natin, sabi ko. Hoy! Salamat Natin, be. KMU! Salamat sa oras. Kaya ka naman matambuhin. Wala pa si... Wala na. Salamat sa oras. Balitawit. Hoy, kasama ka dito. Hoy. Kasali tayo. Magkausap buong gabi. Yeah. Sinoy Noy at Sinoy P. Yeah. Magkausap sa buong magdarat. Kahit ba nagkaliwat kanan, di namin alam pinag-usapan. Only in the Philippines nangyayari. Kampi-kampi, dami-dami. It's just a dream. Ang buhay, bukas yung kahoy mo. Ngayon magiging kalyado. Ay nako. Hindi ko puno. Sa mundo itong sakbal bagsik, pangpat sa bawat project, ay wala na raw pag-asa. Ngunit sa kislap ng iyong doo, nababasa ko na mayroong pang sabwatan. Ito ang ating usapan, magkausap mong gabi. Sinoy Noy at Sinay B, magkausap sa buong magdamag. Kahit ba nagkaliwat kanan, di namin alam pinag-usapan. Sa mundong itong sakdal bagsik, tungpat sa bawat project, at wala na raw pag-asa. Ngunit sa kislap ng iyong noo, hoy! Basa ko, mayroon pa! Para kang walang tawatan! Ito ang ating usapan, magkausap mong gabi. Sinoy Noy at Sinay B, nagkausap sa buong magdamag. Kahit ba nagkaliwat kanan, di namin alam pinag-usapan. Huwag kayong magtaka. Meron, after 9 months, sila may baby. Babes, nakikinig ka ba, babes? Bakit? Babes. Team song niyo ba yan? Hindi. Akala ko. Babes. Ala. Baby. Uwi ka na. Bakit ba? May panghulog na tayo sa bangko. May pambayad na tayo sa bangko. Ayos na tayo. Ay, salamat sa Diyos. Diyos kong maaway. Diyan na kami si Chino, naloko. Ito ang saksi sa Double B. Mga kapusong Pilipino, number one! bumabati kaming tatlo. Overtime! Ang tamaan, magaling. O, tina! Oo nga, dapat sumingil ako, no? Ang mapikot. Sa management. Na? Overtime. Overtime ka? Bayaran nila ako overtime. Oo nga. Hanggang alas 6 ng Eh, ano tawag dun sa program na namin? Nandiyan ka pa, ano tawag dun? Undertime. Undertime. Undertime pa, babawasan tayo! Kailan tawasan kayo ng sweldo? Ibigay sa akin. Ako yung sumampas. Hindi na ako bayad dito, Arnold eh. Ha? Hindi na ako bayad dito. Mangangarap pa ako ngayon sa trabaho ko sa pisina. Yun nga. Sorry ah. Sorry ah. Hindi. Ang gaganda ng mga punto mo eh. Punta ako si Mr. Yalong sa finance. Ay, boss. Sisingil ako. Sobra na to. Parang pag-iisipan ko mamaya yan. Sobra. Okay. Oh, meron pa tayong right med. Ano? Clinton, thank you. Thank you, Clinton.